Aren't you glad it's a Friday? Salamat sa Diyos, DGIF. Sa mga edad namin, we always look forward to Saturdays kasi mas mahaba-haba ang pahinga. Actually, sabi nga, sa edad namin, kailangan talaga nakaretire na kami. And I noticed that kapag araw ng Sabado o pag walang taping, I really sleep until 11 or 12 noon. Just in time when I wake up, just in time for lunch. Ibig sabihin talagang hinahanap ng katawan ko yung pahinga na. Yun. So, sa mga kabataan pa na mga nakikinig ngayon, edi hapit-hapit tayo hanggang kaya pa, di ba? Hapit-hapit at, magpuntar na tayo. Huwag kayong paparas kay June Banaag, matanda na, hindi pa makapag-retire. Kasi wala kami kakainin mag-asawa. Gandang gabi yun sa inyo, brother June Banaag po, inyong kasama hanggang mamaya 11:30 in the evening. Dito po sa 105.9 True FM sa programang Dr. Love Radio Show. Friday ngayon, so ang music natin will be mga awiting original Filipino music. Songs like, ano ba naka-lineup ko ngayon? Mga awitin ng Fred Panopio, Armida Sigion Reyna, Pilita Corrales, Aiza Segura, Dulce Florante, yan, Jumides Maturan, di ba? And tingnan natin kung makukuha pa rin natin mamaya si Dr. Joey Sinchoco para maipagpatuloy natin yung talakayan. Gusto ko siyang tanungin, ano sa palagay mo as an obigaine, ano sa palagay mo isa sa mga paraan o mahalagang paraan para maiwasan ang teenage pregnancy? Yon, mamaya ho, mamaya. So, napag-usapan lang natin, ang daming mga bagay na naganap ngayon na nakakapag-iwan ng aral. Kanina, abangan ho ninyo sa mga darating na episodes ng Face to Face. Kanina, ang aming case kanina, yung isang babae was, at 5 years old, ibinenta siya ng mga magulang niya. Ibinenta. Parang tuta. Ibinenta siya. 5 taong gulang, no? And when she was a teenager, na-rape siya ng 3 lalaki, no? Gang rape ng 3 lalaki at kinonfine siya sa isang lugar, binantayan siya doon for 3 days, I think, na anytime gusto nila makapag-sex, pupuntahan yung, So, ang sama-sama ng feeling niya, no? She was maltreated by her madrasto. Anong tawag doon? Yung stepfather. Tinrato siya ng hindi maganda ng stepfather niya. And then, lumaki na siya. Akala niya nakarecover na siya kasi na-in love siya. 3 beses naman siyang nabiyuda. Yung asawa niya, 3 asawa niya namatay. Sus, Ginoo. Gaano kagrabe na yan, mga misfortunes na yan. So sabi ko, it could be that epekto ito ng generational curse na 3 generation from the father to the child to the grandchild. 3 generation yan. Pero pwedeng ma-break yung curse na yan. Pwedeng ma-break. Pero pinakikita lang dito, which you will find in the book of Exodus, no? Chapter 20, verses 5 and 6. Makikita niyo yan, yung generational curse na yan. Bakit nangyayari yan? Yan ay posible na malaking kasalanang nagawa ng ninuno, no? Malaking kasalanang nagawa ng ninuno at posible na itong kasalanan na ito ay a rebellion against God. Rebellion against God. Matindi yun. No? Matindi yung kasalanan yan. Anyway, pag-uusapan ho natin yan. Tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa Mega Manila, sa Davao. Tayo po ay napapakinggan sa 106.7 Davao, 101.9 sa Cebu,
101.5 Cagayan de Oro, 99.9 FM, Dream Radio Ormoc, at 107.9 Kaboses Radio Tacloban. Kasabayan din po tayong napapanood sa True TV, Channel 19, sa Signal Television. At syempre, huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating YouTube channel, at maging sa Facebook. Ihanapin lamang po ang at True Network PH. At True Network PH. Well, napahaba ang kwentuhan namin, kaya pagbabalik ko, ihahatid namin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Biyernes, 24 ng buwan ng Enero. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, 24 ng buwan ng Enero. Sa araw na ito ay ginugunita natin si San Francisco de Sales, isang obispo at Doctor of the Church o pantas ng ating simbahan. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 3 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Marcos, talata 13 hanggang 19. Noong panahon iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya. Suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon, na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinagurian niyang Boanerges, at ibig sabihin ito'y mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, 3 minutes before 10 o'clock, isingit na ho natin to. Singit na natin. Ito ho ang ating episode ngayon sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa face-to-face program, face-to-face harapan, na sumasa inyo at napapanood po mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa TV5. Kasama ho natin dito ang batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre ho, nandyan palagi kasama rin sa programa ang harapang tagapayo sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia, at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, or mas kilala sa tawag na Dr. Love ng 105.9 True FM. Bakit may siringit pa kayo? Kung nais yung magkomento, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream para makuha namin ang inyong mga reaksyon. Pwede rin tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang ating episode ng Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, pinamagatang Best Buisit. Si Bes, narito. Okay na, ayan, ako talagang ang pagtataksil, iba-iba ang pakahulugan dyan, di ba? Yung iba, maghawak kamay lang, taksil na. Yung iba, tumingin lang, taksil na.
Parang medyo OA yun. Pero ito, nahuli sa chat. Yun ang problema. Di ba? Sabi mo nga, Tuesday, di ba? Ano yun? Sa panahon Sa ng... panahon ng screenshot, tumawag. Yan ang mga solusyon. Hindi kasi inon yung disappearing mode. Kaya nga. So, simulan na natin ang kwento ng pagtataksil daw ng isang kaibigan. Ang biktima ng pang-aahas umano ang nagrereklamo. Danny, humarap ka na. Wow. Uy, hindi ka kasali Ay, dyan, Riley. Balik doon, hindi ka Hindi! kasali. Kinakampihan ko, ngayon pa lang, kinakampihan Alam na mo, kita. grabe ka, Wala ka pa grabe ka, naririnig. grabe ka, Ryle. Masyadong, ang bilis masyado. So, okay, ano ang problema mo, Danny? Bukod sa pagmumukha niya, Oo. pagkatapos siyang tulungan, nilalandi yung karelasyon ko. Magkaibigan kayo talaga. Opo, magkasama po kami minsan sa bahay. Lagi po siya nasa amin. So, ang Opo. pangalan niya, ano, Ganda? Ganda. Ganda. Pag nakita niyo sa personal, sobrang ganda. Talaga ba? Sobrang ganda siguro nitong si Ganda. Makikita natin siya mamaya. So, saan nagsimula yung pait? Dati sweet-sweetan kayo. Saan nagsimula? Kailan? Una po nun, okay naman po kami. Tapos biglang, napapansin ko po na sinachat niya po yung kinakasama ko. Nako. Sobra po Sinachat? ako. Bakit parang iba na po yung pag-chat niya, pero yung boyfriend ko, yung kinakasama ko naman po, dinededman naman po siya. Di naman po siya gaano pinapansin. Pero siya po chat po siya ng chat. Ano yung mga sample ng sinasabi niya? Kuya, nasan ka po? Ano pong gawa niyo? Gusto kita makita. Normal ba yun sa... Ay, Hindi hindi. normal yun. Hindi normal yun. Parang hindi. Baka naman curious na. Ay, kayo, ang kakampi po ninyo ay ito ulit. Nililinaw ko lang, wala pa. Grabe kayo, ha? Makinig kayo dito kay, kay Tuesday. Una po, hindi ko po siya pinapansin kasi kaibigan ko po eh. Pero bakit ganun? Hindi siya normal na sabihin mo sa akin nakasama ko na kung anong ginagawa mo, kung nasaan ako, tatanungin niya kung nasaan ako para malaman niya na hindi ko kasama yung isa. Ay, ganon. Ano yung tindi nung galit na yan? Dahil lang ba dyan sa chat na yan o may iba pang dahilan? May iba pa po. Bukod po kasi sa paglalandi po niya sa kinakasama ko, meron po siyang utang sa akin. Ang laki na po ng inutang niya sa akin. Umabot po ng 17K. At marami po pong at may mga nadamay pa po doon. 17K. Inuunti-unti niya po yung paghihiram sa akin hanggang sa lumaki. Bale, tinotal ko po siya. Okay. Bakit pahiram ka ng pahiram na hindi pa nagbabayad, pahiram ka ulit? Kaibigan ko naman po, syempre. Kaya, may ganun. sa bahay po kasi namin, minsan tinutulungan niya po ako. Tapos, nagbibigay po ako ng panggatas din ng anak niya. Syempre po, nawalan po kasi siya ng trabaho. Nawalan Kaya, ng work. syempre, naawa po bilang kaibigan. Kaya, ayun po yun. So may anak May anak po siya. na walang asawa, walang po. kinakasama. Kayo, wala pa kayong anak ng kinakasama May mo? anak po ako sa una. Tingnan nga natin yung chat, Ryle, mula sa ating mesa ng ebidensya. Ayan. Eto po, ayan. Ayan, hawakan mo, tingnan mo nga kung anong nakasulat dyan. Ito yung kay Ganda na sa akin. O anong sabi dyan? Sabi ni Ganda, sige, sunod ka na lang po. Tapos, Year sabi of the ni snake. Kuya mo, hindi na ba sa pang-aano para fair. Sabi ni kuya mo, thumbs up. Nung sumunod ka. Tapos sabi ni ate girl ni Ganda, anong gawa mo sunod-sunod? Kuya, saan ka? Patulong naman ako. Pwede ka ba makausap? Kuya, si Ate Gay yun, sumingit sa chat. Parang reading sa sa pelikula. Story con. With emotions. Ayan, Kuya, sino bang kasama mo dyan? Papasama sana ako. Kuya ulit. Parang apat yung kuya eh. San ka? Hindi talaga sumasagot si kinakasama. Gusto ko nang makausap ka, kuya, san ka? Kuya, pwede mo ba ako samahan? Kuya! Wala na yun. Ayun. Tingnan nga natin kung matatapatan mo yun. Ayan naman ang chat na nakita ni Ayan. Bago ang lahat, si Sisi Monica. Ang haba ng pangalan. Meron siyang 41 seconds na video call. bago yung mga chat. Alam mo, ibang klase ka rin maging investigador, Noong September 28 po, wow. at 8:15 Okay. p.m. Okay. Be, asan ka? Ay, Kailangan may boses. Okay. Tapos? Chat ka naman. Inom tayo. Ah! Besan ka. Kulayan kita buhok, tas inom tayo dyan sa inyo. May ganon.
reply ka naman, dead man naman. Pakinggan naman natin ngayon ang panig ng sinasabing ng ahas umano na kaibigan. Totoo ba ang mga nilalaman ng chat? Ganda, humarap ka na. So si Ganda ay may ganda naman pala talaga din. Nga nila, ang tunay na kaibigan ay maasahan sa lahat ng oras. Pero paano kung ang itinuring mong kaibigan ay siya pang magtataksil at mananakit sa iyong damdamin? Dito, sa palagay mo, ano ang problema? Wala naman po kung problema sa kanya po, sa isa jowa niya po. Ang inaano ko lang po sa kanya, kailangan niya po pang magparinig dun sa ano po, sa mga mga ano niya po sa akin tungkol daw po sa jowa niya. Okay, nagpaparinig siya. Kumbaga, pinagkakalat niya sa iba. Opo. Pero paano mo ipapaliwanag? Pakita mo nga ulit yung chat na yan. Ayan, oh. Eto na screenshot eh. Kasi nga, pinapakita daw. Pinapakita daw yung mga tinetext mo doon o chinachat mo doon sa kanyang kinakasama. Paano mo may paliwanag ito? Kaya po ako nagchat sa jowa niya noon para po magpatulong po na maging okay po ulit kami. Maging okay Opo. kayo Opo, ni ni Daily po. Okay. Kasi kada makikita po niya ako, lagi po niya ako pinaparinggan ng kung ano-ano. Kasi nga, nakita naman niya ito. Yan. Ito, sabi mo, kuya! Ayan, inulit na naman. Bakit mo tinatanong kung pwede ka, nasan si Danny? Siyempre maghihinala yung isa. Sumagot ka! Ay, sorry. Ayan nga po yun yung ano po. Gusto ko na po siyang makipag-okay po sa kanya. Kaya po kinukulit ko po si Kuya Adrian na tanongin ko nasan po siya. Kasi gusto ko Kuya na po talaga makausap ang po. Yun lang ba talaga ang basehan, Danny? Itong dalawang screen grab lang na ito. Yun lang yun. So, pero ang sinasabi niya, parang bago pa yan, parang meron ka ng galit sa kanya. Meron ka bang ibang nakita maliban dito sa chat? Yun nga, about din po sa utang niya sa akin. Tsaka huwag kang maging mabait-baitan dito, maging matapang ka nga. Matapang ka, di ba? So, ano ba yung tapang? Ano ba yung tapang na yon? Ano yung sinasagot niya sa'yo? Oo, doon, naglalandian din daw sila ni Adrian. Wala akong sinasabing ganun. Patunayan mo kung may sinabi akong ganun. Ayun na yung screenshot, di ba? Nandiyan na sa harapan mo. So, parang so yung sa bugso ng damdamin, kung minsan doon lumalabas si tunay, doon sa away ninyo, ano ang mga nasabi na niya Ayun, daw sa'yo? po, ayun nga daw po na totoo na nag-usap naman doon talaga sila ni Adrian. Ba't tinatanggi mo pa? Sabihin mo yung totoo. Oo, nag-usap kami pero walang mali siya yun. Walang gano'n. Ano yung Binibigyan ko kuya? lang, Anong gawa tamang mo? hinala ka lang talaga. Di yung tamang hinala. Bayaran mo na yung utang mo saan? Kapal ng mukha mo. Well, alam mo, yung utang talaga yon, binabayaran yon, di ba? Talagang binabayaran yon. Bakit ba wala ka bang trabaho? Wala po, natanggal po ko. Anong trabaho mo dati? Helper lang po sa karinderya. Okay. Bob, Dr. Love, what do you think? I'd like to be fair kay Ganda. Hindi ko matandaan kung napag-usapan, pero may nadinig ako na ang nakabuntis kay Ganda ay kapatid nitong sina Danny at saka ni Ay, Basha. hindi ko alam yun. Oo, yun ang dinig ko, no? Ah. Is that right, Basha? Yes po. Yung nakabuntis sa'yo, kapatid nila. So, mayroon silang koneksyon. Ay, pamilya sila. Oo, may koneksyon sila. Pamilya. Although hindi kasal. Kaya rin po kasi Ano? nagatiwala kami sa kanya. Oo, okay, Oo, sige. okay. So, tinitingnan ko yung demeanor ni Ganda. Kanina pa talaga hindi siya nagde-defensa. Tahimik siya, nakatungo lang siya. Hindi siya nagde-defensa sa sarili niya. Something must be wrong somewhere. Nakikita ko yung kaawa-awang sitwasyon ni Ganda na kailangang unawain din natin. Pero Ganda, naunawaan ko na maaaring naghahanap ka rin ng atensyon at posible na unconsciously nagfa-flirt ka dito sa lalaking ito dahil nakita mo siguro yung pagtingin niya kay Danny, no? Engage na sila. So, aminin natin kung nagkulang tayo, kung nagkamali tayo, at then we can start anew. Pwede tayong humingi ng patawad sa pinagkasalahan natin. Bigyan natin siya ng pagkakataon na makaangat uli, no? Sa tulong din ninyo na uunawa sa kanya. You are not perfect, katulad din niya. So, unawain din natin siya at ibigay natin yung hinahanap niyang atensyon at pagmamahal. Ayun, kasi pamilya kayo.
Maraming salamat ho. Baka meron kayong opinion ha. Pwede kayong magpadala ng inyong opinion sa ating programa. Ipadala ho ninyo ang inyong mga suggestions, opinions, messages sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po mag-comment kayo sa ating live stream or tumawag sa 8689-3289 at 8689-3290. Oras natin, 10 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Alas 10:25 ng gabi, narito ang reaksyon ng ating mga tagapakinig sa ating face-to-face. Hirit ni Dr. Love, si Teresita Perfinian. Good evening, Dr. Love. Kung ako po si Ganda, wag niya kasing tawagan ng boyfriend ng kanyang kaibigan. Kung gusto niya mag-sorry sa kaibigan niya, kausapin niya na lamang ito ng personal. Iyon bakit kailangan daanan mo pa yung boyfriend niya? Kasi maganda lalaki, di ba? May itsura yon. Baka makuha. Greta Arce, Dr. Love, payo ko lang sa umaaway kay Ganda upang mahalin siya ng totoo ng kanyang minamahal, matutong magmahal at iwasan makipag-away sa karibal. Kulang dahil kung mahal ka ng lalaki, hindi mo na kailangan mang-away pa ng babae para hindi kapag taksila ng partner mo, pabayaan mo si lalaki ang gumawa ng desisyon. Kung naglolo ka nga, iwan mo na lang. Hindi kasalanan ni Ganda kung maganda siya at pinagsisilosan siya. Yun. Sa bagay, may itsura si Ganda. Okay, 26 after 10 sa programang Dr. Love Radio Show. Kahapon po, kung hindi naalala, kagabi, ay napag-usapan natin yung, in passing, pinaliwanag sa atin Dr. Joey Sincioko yung posibilidad na dito sa Pilipinas kasi nagkaroon ng kaso na 9 years old na batang babae ay nabuntis. Di ba? Sabi ko, 9 years old, hindi pa nga yung nagkakaroon ng menstrual period. Di ba? Sa Lima, Peru, merong 5 years old na nabuntis din. Yung pala, merong tinatawag na situation si Dr. Joey Sincioko, isang OB-GYN, na posible pala na magkaroon ng mangitlog ang isang bata. Mangitlog ang isang bata nang hindi pa nagkakaroon ng menstruation. So, inaniyahan uli natin si Dr. Joey Sincioko, isang specialista sa obstetrician and gynecology. Dr. Joey Sincioko, magandang gabi and welcome back to Dr. Love. Apo. Magandang gabi po ulit, Brother Chul. Kamusta po kayo? At magandang gabi doon sa inyong mga milyong-milyong tagapakinig. Binilang mo talaga. Thank you, Joe. Thank you, Doc. Salamat sa pagkakataon na pinagbigyan mo kami. It was very interesting yung mga paliwanag mo kagabi. Ano nga yung terminology na ginamit mo sa isang bata na nagkaroon ng itlog pero walang menstruation period? Apo, ang tawag po doon ay precocious puberty. Ibig sabihin, precocious puberty, maaga sa normal na naging mature ang kanyang mga sexual reproductive system. Oo. I see. Pwede pala yun. Pero, ang posibilidad na mangyari ito is more or less 1 in a million. Is that so? 1 in a million. Opo, 1 in a million po yan. Oo. So, nangyayari po yan. At nangyayari po sa mga mas older na konti. No? Yun, medyo marami po yun. Okay. Now, kasi isa sa mga mainit na issue ngayon sa ating bansa, yung sex education. No? Sa palagay mo ba, Dr. Joey, ang mga kabataan natin ngayon ay kumpara dun sa mga nagdang panahon, are they more sexually active itong mga panahon na ito? At sapat ba yung mga natututunan ng mga kabataan natin? Saan sila unang nakakakuha ng mga ideas? Kasi kung sa bahay, maraming mga magulang ang nagsasabi na hindi nila kayang i-discuss sa mga anak nila yung proseso ng sex education. So, posible ba na sa mga eskwelahan o sa mga peers, sa mga kaibigan nila na kasing edad nila, dito sila natututo ng sexualidad? Opo. Pagbasihan po natin, meron pong isang UP study
tungkol po dito, ang sabi po ay 1 in 10 ay nakakakuha ng kanilang education sa bahay. Very, very small, no? Okay. And then about 44% ng mga lalaki ay nakakakuha ng sex education or ideas sa kanilang peers. Oo. Mga And then kaibigan. 39% ng mga babae naman ang nakakakuha ng idea about sex sa kanilang ding peers. So mas marami sa lalaki. Mhm. Kung titingnan po natin yung data noong araw po, noong mga ilang dekada pa, hindi naman po very common ang teenage pregnancy Aha. Okay? Ito lang, lately na lang na marami kami nakikita teenage pregnancy, dumadami na po because of the effect of social media. I know. Yung kagaya po na nasabi ko kagabi, yung kanilang access masyadong madali. Mhm. No? Anybody, kasi ngayon, mga bata pa lang, ano pong hawak? iPad. iPad. Diba? Oo. Oo. Kahit Mga saan sila tablet. punta, umiiyak ka, ito iPad. Ganun po Yes, yan no? yes. So, opo. So, ang nangyayari ngayon, dahil mas magagaling na nga sila Ako nga, nagpapaturo pa sa anak ko kung paano gamitin yung cellphone ko You're telling Sila. me. Oo. Opo. Pero sila ngayon, lahat ng link, alam mo, magtanong ka about this link, alam nila, about this app, alam nila. Oo. Ang problem po dyan, yung access nila sa mga links ng, let's say, porn sites, no? Aha. Anybody can just get it. I'm talking about Philippines, no? I'm not sure about other countries. Mhm. Kasi pag nagbukas po kayo, sinubukan ko ulit kagabi yan Nagbukas ako. Oo. Alam niyo ba ang tanong? Are you 18 and above? Yes or no? That's the only question. Opo, hindi kagaya po na iba na, are you a robot? Oo. Di ba may Oo. ganun po, are you Oo. a robot? Yes. Sige, i-identify mo yung lahat ng kotse dito sa picture. Oo. Then that's it, you can enter. Oo. Ganun po, walang second way to monitor na kung talagang 18 and above yung nag-o-open ng site. Oo. And siyempre po, out of curiosity, itong mga bata natin ngayon, sasabihin mo, pag sinabi mong bawal, lalo sila nang gigigil. Bakit bawal? Di ba? Nung panahon po natin, pag sinabing bawal yan, hindi na yung pag-uusapan. Oo. Bawal daw sabi ni nanay, tatay, bawal daw. Tabu yan. Okay. Tabu. Hindi Kaya lang- pinag-uusapan yan. Opo. Pero ngayon, kung titingnan nyo, like ako, siyempre, obigayin niya ako, alam nyo, ang mga anak ko, puro babae. Oo. No? Pinag-uusapan ho namin yan sa bahay. Ito, yung mga, dahil siguro OB ako. No, I have a way to tell them what's right and what's wrong. You're an About authority. sex education. Oo. Opo. So, yun. Pero, other than that, kasi yung iba kaya naman hindi po yung mga ibang magulang, hindi rin makapagbigay ng tamang education sa kanilang anak because they are also not equipped with the right knowledge. Aha. Hindi po ba? Aha. Yan. So, isa po yung factor. Paano ko silang matuturoan? Kami mismo, wala kaming alam sa sex education. Exactly. Hindi po ba? Kaya nga, kaya nga nabuntis ng maaga Yun, parang sa pinag-uusapan namin ni Laila Chicadora kanina, yung nanay hindi Opo. siya makapag-open sa kanyang anak, hindi niya maituro sa anak niya dahil nahihiya siya, Oo. dahil iba ang tingin Opo. niya doon sa sexual act. Parang, Yes, hindi, para sa amin lang to, this is too private, too personal, Oo. para ituro sa'yo. So, ang nangyayari, Opo. Dahil- iaasa na lang sa mga Opo. teachers. Yes, opo. Dahil nga po hindi sila equipped, sige, sa eskwelahan nyo na lang yan alamin. Huwag sa kami. Oo. No? Kadalasan po, may konting percentage ng hiya to discuss it. That's true. No? Pero, alam nyo, yung pinakamaganda, actually kung sa bahay, kung ikaw lang ay may alam sa sex education, alam nyo ba, yung unang chance na pwede mong kausapin yung anak mo is, yung babae Oo. is pag nagkaroon siya ng menstruation. Yes. Mami, bakit ako may dugo? Oo. Yun na yung Itatanong yan. pinakamagandang time Oo. itatanong, mami, may dugo ako, iiyak pa yan, or Oo. magtataka. Alam nyo, yun yung pinakamagandang chance para sa nanay. Para to discuss ipaliwanag. everything. Yes, And this is so ganyan. simple, And this- Doctor. This is so simple for opo. a mother to explain bakit dinudugo yung anak niya, ano ang Yes, consequences na maaaring mangyari pag pinabayaan mo ang katawan mo. Yes.
Tama po yun. Opo. Sa lalaki naman po, Yes. Yung time na pwedeng i-discuss ng father is yung pag nagkaroon siya ng nocturnal emission. Which Aha. means na natutulog ka, biglang may lumabas sa yung junjun, Oo. no? Ayun, God, ba't meron para akong nagulat, natutulog ako, may lumabas sa akin. Hindi ko alam yan. To me, Hindi ko, Ganun, no? So- hindi ko na-experience yan. Oo. Hindi ko yun na-experience yan. yun po yung the best time meron tayong experience. Kaya na nga ho, Or, dahil hindi rin sila equipped, oo. wala silang, hindi nila ma-discuss at Pwede rin pinabayaan siguro- nila na lang sa school. Pwede rin siguro sa circumcision time. Ano? Yes, opo. Kasi sexual na yung Opo. sexual organ na yung tinatalakay dyan. Pwedeng gamitin na natin yung pagkakataon. Yes, opo. This simply because, bakit ka ba tinutuli from that point? Oo. Pwede mo nang i-discuss kung bakit ka tinutuli. Oo. Alam niyo yung ganon. Yes. So bakit importante? Pero Including alam mo- the hygiene, of course, no? Oo, yes. Pero alam mo, Doc Joey, isa sa mga napuna ko, yung binanggit mo kanina, yung napakaluwag dito sa ating bansa. I tell you, if you go Opo. to Israel, if you go to Jordan, if you go to Egypt, if you go to United Arab Emirates, most likely sa Saudi Arabia, wala kang porn site na makukuha sa mga internet, sa tablet, sa cellphone mo, sa computer mo. Control ng Opo. gobyerno nila. Pero dito sa atin, sabi mo nga, masagot mo lang kung ikaw 18 years old above, may access ka na Opo. di ba? So, Opo, wala namang second question Wala na. Or wala kang account oo. Parang ganun. Oo. Now, Ang dali-dali. yung mga bata, pag nakita nila yan, ando na, papasok na yung curiosity. Di ba? Opo. At yun ang ano. Now, isa sa mga katanungan ko sa iyo para sa mga kabataan o sa mga nanay na mga nakikinig ngayon, Opo. yung kapabayaan din ng mga magulang kasi wala nang panahon ng mga magulang na bantayan ang activities ng kanilang mga anak. Doon lamang sa amin sa Opo. Taguig, umuwi ako ng 11:30 in the evening, mga bandang alas 12:30, may mga nakikita pa ako mga batang nasa sa tulay. Nagkukwentuhan sila. Opo. Anong purpose at Alam ko nandun po sila? yung tulay na yun. Di ba? Anong purpose Opo. at this oras ng gabi nandiyan kayo sa tulay? Di ba? At nagkukwentuhan kayo. So, ibig sabihin dito, yung role, responsibility ng mga magulang, nagiging pabaya sila, hindi na mabantayan yung mga anak. Now, ano ang maaaring consequences ng mga batang magbubuntis ng wala sa panahon? Ibig sabihin, teenage pregnancy. Dapat malaman ng mga bata kung ano ang epekto nilo sa kanilang katawan. Opo. Napaka-importante pong question yan kasi sa experience ko, alam nyo, meron akong mga kakilala, iniiyakan ako sa clinic Mhm. dahil nabuntis ang kanilang anak ng 15 years old, 16 years old. Okay. No? At siyempre, alam niyo na kung bakit inilalapit para ito ay matanggal. Oo. Okay, so mabuti na lang po tayo ay galing sa Pontifical University of Santo Tomas. Oo. At hindi po talaga kaya ng Magiging konsensya ko instrument. at Opo, ayoko Hindi ka makarinig magiging po ng iyak ng instrumento. bata. Oo. Opo. So, ang sinasabi ko na lang, kasi ang iniintindi niya ay yung bang sasabihin ng kapitbahay at ng mga Kahihiyan. kaibigan. Oo. Kahihiyan. Tama po. So, Okay. opo. So, yun. At saka, ang pinaka-isa pang support na dapat, kasi alam nyo, yung iba na hindi nagsabi sa magulang na sila ay buntis, nandun, nagpupunta ko sa may malapit sa Quiapo na bumibili ng mga papait na mga Oo. halaman. Herbs. Oo. Opo. Ayun, at mababalitaan mo na, tapos na, dilugho na, nakakakilabot po ng Oo. mga ganong bagay. Oo. So, yun po. Pero para maiwasan natin yan talaga, napakahalaga po talaga ng education. Ito po yung sinabi nyo kanina, yung tungkol sa bill na pinapasa. Yes. Ako po, ang opinion ko po dyan ay hindi ko naman sa minamaliit ang mga teacher na magtuturo nito.
ano po ba ang kanilang level of education Oo. para ituro ng tama ang all about comprehensive sexual education, sex That's education. right. That's right. That's right. Kasi ang lalabas po dyan, kung ano lang yung alam din ng teacher. Aha. Hindi po ba? So, Hindi credible. Baka yung iba, opo, kasi gano'n lang din kasi bigyan nyo sila ng module, pero ang lalabas pa rin sa kanila, yung alam nila. Mm-mm. Ano po kung hindi equip yung mga guro na magtuturo? Hindi po ba mas maganda na, let's say, itong session na to, mag-i-invite tayo ng isang specialist, ng isang expert Yes, all yes. about sex education at sila ang bahalang magturo. That's a good idea. Hindi po ba? Oo. Opo. So, ganun Kasi kung ilalagay natin po sa curriculum na tapos yung biology teacher or science teacher, hindi ko naman po minamaliit. What I'm talking just about real talk, no? Oo. Na yun po sana magiging magandang guide. No? May credibility ang magtuturo. Opo, tama po yun. Oo. And then, para gawa nila ng group, yung mga kahit secretly or parang ano ba tawag yun? Parang mga anonymous natin na ginagawa noon sa mga mahilig sa alak, vape, sa sigarilyo. Oo. Yun po dapat support group. Ang kailangan po ng mga kabataan ngayon ay support group. Oo. That they Kasi- can ask questions, they can throw questions po pwedeng masagot. Opo. Kasi ang problema ho dito, yung isang doktor na kakilala ko, lagi nilang pinupuntahan si Dr. Google. Okay. Si Dr. Google po ang lagi nilang pinupuntahan. Hindi natin Na hindi naman lahat po ng nandoon ay tama. tama. Oo. Opo. Now, sa Ang isang nare-retain po ay yung mali. that's a good idea, ha? Sana ma-consider nila yan. Pero sa mga kabataan na nakikinig ngayon, at the age of 13, 14, 15 years old, na nakipagtalik at nabuo ang bata, ano ang posibleng kaharapin sa kalusugan ng isang ina at ng bata? That's a big stress po sa katawan ng babae. Kasi po, it will take a lot of hormones to support the baby. Minsan po, nutritionally, hindi pa tama yung kanilang nutritional status to support the baby. Mm-mm. Imagine nyo, lumalaking bata yan. Ang kanilang iron, ang kanilang blood, yung pinanggagalingan ng pagkain ng bata, Oo. ng baby, kulang po yun. Number 2, yung kanilang emotion. Usually, may kasamang depression. Yes, yes. Up to the point na parang gusto nila mag-suicide. Oo. Lalo na kung nabuntis tapos iniwanan ng Iniwanan boyfriend. pa. May mga Oo. ganun po Yes. Ang laking kahiyan yan. Yung pong, opo, kahiyan. Tapos hindi na makakapag-aral. Siyempre, lalaki yan siya. Lalong mabubuli sa eskwelahan. Oo. Ang daming sasabihin. So, nasisira talaga ang buhay. Mhm. Yun. So, dito lang ngayong papasok yung mga magulang. Hala, bakit ka nabuntis? Ano nangyari? Sino? Oo. Ayan. Oo. So, Oo. may kasama pang galit Oo. sa halip na unawain. Mm-mm. Ganun po So, maraming factor po talaga. And of course, yung kanilang physical body na hindi natin alam kasi nga tama dapat ang kanilang pagkain. Unlike yung mga regular na buntis na may edad na, they're eating for 2. Ito, hindi nakakain Oo. So, kawawa naman yung baby. Ganun po. It's not that I'm supporting teenage pregnancy, but I'm also worried about buhay po yun yung nasa tiyan niya Exactly. Buhay po yun Now, sa Oo. mga Hindi ko naman pwede sabihin na- sa mga bata na isisilang Dr. Joey, yung mga bata na isisilang ng mga teenage na mga mothers, psychologically or physically, meron bang epekto ito sa mga bata? Mahina ang pangangatawan, kulang ang pag-iisip, meron bang ganyan? Opo, meron po. Imagine niyo po kung ang meron nga pong kasabihan na yung pong stress at pain na dinadala ng isang babae na nagle-labor, Mhm. hindi kakayanin na kahit sinong malakas na lalaki. Oh, okay. So, yun, ganun po yun. So, imagine nyo, kung bata yan, ano pa yung kakayanan niya My at lakas God. ng katawan niya Oo. to bear the stress of labor. Oo. Yun po yun. So, in a way, nanganak nga siya pero traumatic. Oo. Kasi mariretain sa kanya yun kami, like ako, high-risk pregnancy, Oo. we attend to that, yung Oo. mga teenage pregnancy. And Ganun. So, even kailangan talaga patulogin sila.
Oo. Hindi pwede mag-labor. Hindi And- sila pwede mag-labor. Alam And niyo po even before the labor process, yung Opo. yung paraan ng pagbubuntis niya sa loob ng 9 na buwan, itinatago ang laking kahihiyan sa lipunan, di ba? This is Opo, very tinatago. traumatic sa isang bata. Opo. Alam niyo po ba na karamihan no, ng mga baby na ipinapanganak sa ganyan ay maliliit kumpara sa normal pregnancy. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, masikip yung mga pantalon, masikip yung mga damit para hindi masyadong makita Oo. na malaki ang tiyan. Iniipit. Kaya may stress din yan sa baby. Opo, may stress din yan sa baby. Oh. So, Ganun. physically and psychologically, may apekto rin to sa mga bata, ano? Opo, napakalaking factor po niyan. Yun. You know, ang sarap ang pagkwentuhan nitong mga bagay na ito. Pero we will Opo. allot more time the next time, Sure po, Doc, sure po. para mapag-usapan natin. Saan ka maaaring puntahan ng mga magulang na magtatanong hinggil sa pregnancy or teenage pregnancy? Kung maaaring Opo. makatulong ka sa kanila, saan sila po pwedeng pumunta sa clinic mo? Meron po akong para online anytime, hindi na sila kailangan pumunta. Okay. Anytime sinasagot ko naman po. Yung aking pong TikTok account ay itanong mo kay Doc. All right. Yun. Tapos yung akin naman pong Facebook account ay itanong mo kay Doc Joey. Yun. So anytime po yan, I make sure that I answer all the queries and questions po. Ayun, very Yun. good, very Para good. mas mabilis ko sa makarespond. Sa TikTok, itanong mo kay Doc. Sa Facebook, itanong mo kay Doc Joey. Opo. Tama po. Ayun. Thank you very much, Yeah. Dr. Joey. Maraming You're maraming welcome po. salamat and Anytime looking kayo. forward Nanginginig pa. looking forward to seeing you one of these days. Baka isang araw mag-live ka na rito, mag-guest na, di ba, sa atin. Sige po, gusto ko po yan. Para makita ko naman yung kagwapuhan nyo. At kayo hindi tumatanda. Ano bang ginagawa? Malapit lang naman tayo eh. Malapit lang naman tayo. Yan eh. Mandaluyong Opo, lang opo, kami. opo. Pagtawid mo ng tulay, andyan na. Oo. Well, anyway, thanks. Okay po. Sige Mandaluyong po, lang sige sa po. may Pioneer, di ba? Yun. Ayun po, opo. Sige po. I'll get in touch with you again. Maraming salamat, Sige Dr. po. Joey Sincero ko. Maraming Thank you. salamat din po at magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Naging panauwi natin. Nagbigay ng napakagandang pagpapaliwanag. Dr. Joey Sincero is an obstetrician and gynecologist. Hinggil po sa mga teenage pregnancy since yan ang napakainit na issue ngayon. Ang isang malaking bagay na natutuhan natin, hindi lamang physical, kundi psychological may epekto ito both sa mother teenage pregnancy, sa isang batang teenager pa lamang na nagbuntis, at doon sa batang ipinagbubuntis niya, may epekto rin to ito. So ito ay dapat nating harapin at responsibilidad talaga ng mga magulang na i-monitor natin ang ating mga anak. Kapag ganyan ang dumating sa buhay natin, obviously, maliwanag na maliwanag, may pagkukulang po tayo. Babalik ang programang Dr. Love Radio Show, oras natin alas 10:48. Sino ang makapapantay kay Dulce? Alam mo yung awiting yan, maalaala mo kaya every time na maging panauin ko ang Dulce sa programa, hindi maaaring hindi niya awitin yan. At pag inawit niya yan, hindi maaaring hindi ako sisingit. Ano ba? Di ba? Basta lang. Ay nako, 5 minutes before 10 o'clock. Ang tabayanan ho ninyo, magiging panauin natin si Norma Lapus. Hindi ko alam kung mapagbibigyan tayo ni Norma Lapus na awitin yung song na Sana. Originally, the song was recorded by Florante de Leon. Kung hindi nyo alam, itong si Florante de Leon, taga rito lang yan, malapit lang dito sa amin. Sa Pineda, Pasig. Oo. Florante de Leon. Diyan lang yan. Isa sa mga kaibigan natin at isa ako sa mga nakatuwang niya nung kasalukuyang umaangat pa lamang yung kanyang career. Napakaganda nung awiting Sana ni Florante. At sana ay maawit yan ni Norma Lapus mamaya ho. Bibigyan daan ko lamang muna ang mga text messages ng ating mga kaibigan. Si Shari Picho ng Seattle, Washington. Alani Hunko ng Kuwait. Magandang gabi. Lori Feria Flores ng Zambales.
Aba, at nasa Zambales siya ngayon, ha? Francis Anthony Gador ng Antipolo City, shout out po sa mga taga Antipolo Cathedral for the solemn procession tomorrow in preparation for the first anniversary of solemn declaration of Antipolo Cathedral as International Shrine this coming January 26. Yan. Buhat sa Antipolo City, si Francis Anthony Gador. Engineer Mercy Santos ng Pasig City, magandang gabi. Malapit na tayong magkita-kita. Carmelita Lina Neira ng Hong Kong. Evelyn Fortunado ng Real Quezon. Si Miles Macabentaraya, kaibigan natin buhat po sa Israel. Tel Aviv, Israel. Sabi ni Miles, Shalom. Sir June, good evening po. And please greet my the child of my nephew, si Isan Labro ng happy birthday. Also to Abby Cruz Landayan and Jennifer Cruz Granado. And happy listening to my sister and sisters and cousins. Ang pagbati buhat po kay Miles Macabentaraya, Emerson Alvarez ng Cainta Rizal, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna, Julieta Sugitan, Angelita Banataw ng Pateros, Herbert Gaor, Oscar Padilla, nagpapacheck ng attendance. Pag-greet po ang utol ko ng happy 60th birthday, Cesar Tagle Padilla. Si Kenneth Maligaso ay buwabati po at binabati ang Maligaso family. Chato sa Cluti, magpagaling ka Chato, ha? At iniintay ko lamang yung scheduled meeting ng mga Dr. Love Pilgrims para mapag-usapan yung nire-request mo. Vincent Garcia, buwabati ng magandang gabi, watching from Gloucestershire, UK, United Kingdom, Great Britain. Buhat naman sa Brussels, Belgium, si Lynn ay buwabati ng Blessed Friday evening. Pag-greet naman po ang mga friends ko from Switzerland, si Vance Diwa, Mike May Unika Iha, Nathany Luna. Ang pagbati buhat kay Lynn ng Brussels, Belgium. Maria Luisa Cacnio, buwabati ng magandang gabi at sama raw natin sa ating prayers yung kanyang mga anak for good health. Salamat. Thank you so much. Maraming salamat. Pagbabalik po natin ang ating panauhin si Norma Lapus, singer and actress, samantalang ang mga kasama ko rito ay nanginginain ng masarap na pansit malabon. Ay, bakit ganyan ang sumpa ng langit, no? Yung mga kaibigan mo, mga kasama mo, kain ng sarap ng subo ng pansit malabon dahil birthday ni Jake Bakod. Happy birthday! Wala akong magawa kundi panoorin lang sila dito from afar. Sige, kainin niyo ng kainin yan. Ituring niyong hindi sa inyo yan. Kainin. Alright, sige. Si Mike Bulayog nangunguna. Oo. Hindi na yan Hindi na magmimerienda mamayang 12 midnight. Sana all. Sana all. Mike Bulayog. Babalik po ang programang Dr. Love. It's 11 o'clock. Salamat po. 11:02 na ng gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Biyernes ngayon. 24 ng buwan ng Enero. Okay. Let's welcome, parauhin natin na ngayon ay nagkukuya-kuyakoy at nagpapalamig dyan po sa Tagaytay matapos uminom ng mainit na sabaw ng bulalo. Sana all. Norma Lapus, welcome to Dr. Love. Sana all. Yes, magandang gabi sa lahat ng listener ng Dr. Love. Oy, Norma. Oy. Batiin mo yung kasing edad mo si Dr. Joey Sinchoco na isang Ganun ba? obigaine na siguro mga kalakalaro mo ito nung araw. Aray ko. Ito naman siguro. Dr. Matanda Joey. naman ako. Dr. Joey Sinchoco. Ano ito, obigaine ng pamilya ko to eh. Pag yung mga anak kong babae, yan ang mga nagpaanak. Oo.
Yung misis ko, yan din ang Ganon. OB-GYN. Oo. Pero hindi siya nagpaanak sa mga anak ko. Okay. Nakikinig siya ngayon. Batiin naman, Dr. Joey Sincioko. Happy listening, Dr. Joey Sincioko. Aha. Ang ganda ng talakayan ninyo. Talagang napapanahon eh. Napapanahon yung Matalino ganyan. yan, matalino yan. Oo. Medyo kinapos lang siya ng height, pero mas magandang lalaki yan. Graduate yan sa UST College of Medicine. Sa Ako, UST. talaga. Oo. Oo. Magaling. At yung nanay niyan, kaibigan ko rin sa Malangit Nawa. Oo. Yung nanay oo. niya, kaibigan mo. Yung daddy niya ay Oo. doktor din yun, doktor din. Pero pumanaw na. Pero yan, napakabuting tao yan, pamilya niya. Ganun ba? Okay. Lahat naman ng kaibigan mo, mabuti. Wala namang hindi. Ay, no? totoo. Pag hindi mabuti, iniiwanan ko. Hindi mo kaibigan. Oo. Norma Lapus. Oo. Nag-request ako ng awiting Sana, pero hindi ko alam kung nagawan ko ng aksyon. Pero ito'y isang awiting original na isinaplaka ni Florante de Leon, yung umawit ng Handog. And then, inawit ito ni Charo Santos, ni Piolo Pascual. Madinig ko na. Oo, at saka ni Julia Concio. Yung Kaya lang, hindi makita sa YouTube. Pinakahanap ko ngayon eh. Lalo na yung Nasa version YouTube. ni... Nasa Oo, YouTube yun, oo. Oo, sayang. Oo. Yung version ni Charo. Oo. Napakaganda sa akin. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Yun lang ang nakukuha ko. Hindi ko gano'ng ano eh. Kakainis. Sayang ko. Maganda rin eh. Maganda ang melody. Bitin kami. Oo, bitin kami. Hindi ko maano. Sayang ko. Well, I'm praying na sana one of these days Kuya, mapag-aralan oo, mo yung sana. PSN. Pinahanap ko sa YouTube. Sa alam mo na naman ako, mahilig akong magpa-record sa aking USB kahit na yung palong. Oo. So, ano ang inihanda mong awitin sa amin ngayon, Miss Norma Lapus? Hindi, ang bala kong kantahin ko mo kasi gabi na para masaya ang ating weekend eh. Oo. At saka sabi mo, may nagkakainan dyan eh. Oo. Baka wala sila sorbetes, kakantahan ko ng Mamang Sorbetero. Mamang sorbetero, oo. May sorbetes ba dyan? Natunaw na. Uy, nadinig mo ba yung awitin ni Dulce? Oo. Maalaala mo kaya? Maalaala, oo, ang ganda-ganda. Iba Oo. talaga, ibang kumanta ang Ganda. Dulce talaga. Oo. Talaga. Well, Oo. anyway, Mamang Sorbetero ang aawitin sa atin ni Norma Lapus. Parang gusto kong dumaan mamaya sa Oo, kanya. sarap ano. Oo. Kahit na mag-inom, masarap yun eh. Oo, parang bago ako matulog, gusto kong kumain muna ng sorbetes. Sorbetes na may ice cream. Betes Diba? na may ice cream. Oo. Okay. Narito po si Norma Lapus sa kanyang awiting Mamang Sorbetero, original na inawit ni Celeste. Celeste Legazpi. Pero alam mo ba na si Jose Marichan ay meron ding awitin na station kasi yan eh. ang melody ay Mamang Sorbetero. Oo. Anyway, pakinggan natin ang version sige. ng Norma Lapus na nagpatanyag ng awiting Kung Maging Ulila. Di ba? Mama Sorbetero. Oo, biglang bumalik sa Kung Maging Ulila. Sorbetero. This time, ang aawitin niya ay sorbetes na may ice cream. Ice cream. Mamang Sorbetero na inawit ni Pilita Corrales. Here is Norma Lapus. Sige. Ito po. Yan. Ay, teka. Mali. Nagkamali ng pindot. Oo, kasi meron siyang -1 eh. Oo. Nagkamali ng pindot. Kasi kinakapalang niya yan eh. Oo. Depende sa pipindutin niya kung ano napindot niya. Sabi ko muna, ano ba ito? Let me know if you're ready, ha? Pasuya. Oo. Ganyan talaga. Paano hindi, wala ka, may kapansanan ka sa mata eh. Hindi mo nakikita yan. Kami dapat makaunawa sa'yo. Mabuti nga, nag-guess ka sa amin. Di ba?
I wonder kung ilan ang inihandang awit ni Norma Lapus ngayon sa ating programa. Pero pag Friday po kasi, dito sa programang Dr. Love, ay nagtatampok tayo Ayan na, ng mga Brother Jun. awiting ayan na. Ay, naku. Oo. Ay, ito na. Alright, sige. Go ahead, go ahead. Okay. Mamang Sorbitero, anong ngalan mo? Tinda mo ice cream, gusto ko. Init ng buhay, pinapawi mo. Sama ng loob, nalilimutan ko. Mamang Sorbitero, tayo sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang munti sa'yo'y naghihintay. Bigyan ligaya ngayong tagaraw. Init ng ulap sa himpapawid. Korting sorbete sa pisngi ng langit. Mata ng dalagay nananaginip. Mayroong sikretong nasa sa isip. Mamang sorbetero, tayo'y sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang munti sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong tagaraw. Init na labi, nagbabagang mata. Sunog na pag-ibig, parang awa mo na. Mamang sorbitero, o nasaan ka? Init ang buhay, pawiin mo na. Mamang sorbitero, tayo'y sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang munti, sa'yo'y naghihintay. Bigyan ligaya ngayong tagaraw. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mamang sorbitero, tayo sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang muntik sa'yo'y naghihintay. Bigyan ligaya ngayong tagaraw. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ang inyong narinig na awitin ay sa tinig po ni Norma Lapus at ang awiting... Ay. Ito naman. Pindutin mo na. Awiting la la la. La la la. La 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 la. Ano, Norma, kasi alam natin na bahagi ka ng ng kulturang Pilipino sa larangan ng pag-awit, ng entablado, di ba? Nung mga panahon na yun, paglalabas ka sa, Clover ba? Clover, sa Opera House. Opera House. Sa Gala Theater. Kasi mga teatro, usong-uso ng Papa Stage yung araw eh. Galaxy. Ano pa ba nung araw? Galaxy, State, Boulevard, Opera House. Odeon. Oo. Ano? Ano pa? Basta Embassy, nagpapalabas din yan. Embassy, oo. Embassy Theater. Noon, pag magpa-perform ka, ay talagang kung todo ayos ka. Naka-makeup, talaga, totoo. ang damit mo talagang handang-handa sa bongga. pagtatanghal. Anong kaibahan kung ngayon kumakanta ka, naka-duster ka lang? Oo. Anong Naka-duster kaibahan? lang ako. Di ba? Oo.
Naka-duster lang ako ngayon. Sabi ni sino nga yung ang lamig daw ng boses ni Norma Lapus, Lolita Singhian. Sabi niya napaka-lamig ng boses ni Norma Lapus. Masarap pakinggan, parang ice cream, ano? No, ice cream, oo nga eh. Parang Yung ice cream na kumakain may dyan, sorbetes. Oo. Tama-tama yung kumakain sila, wala sila nun eh. Norma, sa edad mo ngayon, ilang taong ka na nga? 80? 42. Ha? 42 tuloy. 1942 ako. 1942 ka pinanganak. kaya 82. Ano ba yan? Bumalik Oh, na 82. 1942, pasok ng hapon yun dito ah. Oo. Halos medyo matatapos na. Darating na daw ang mga... Patapos ng Patapos panahon na, ng hapon. patapos na. Oo. Darating daw ang kanunong sabi nga. Darating na mga kano. Ano Sabi na, ni Eric, Open oo. City ng Manila. Ayun. Oo. Nung Oo, mag-Open City ang Manila, dito na nagsulputan ang Manila Grand Opera House. Nina Lou Salvador? Lou Salvador Oo, ba? yung gano'n siya. Oo. Siya ang umawak ng ano. Lubas ako na siya ang nihawak. Oo. Manila Grand oo. Opera House. Oo. Ang Clover, malapit yan sa tulay ng Santa Cruz. Wow. Sa may, doon sa mga, oo. sa magawi ba ng eskolta yan? Hindi naman. Santa Cruz, tapos Santa Cruz. yung mga nag-aaral sa Piatki. Fiat University, oo. University. Oo. Yan. Tapos pagka nanonood sila doon, pagka yung medyo... Ay, yung mga panahon na yun, nagsisigarilyo pa sa loob ng sinihan. Ay, naku, Diba? pwede pa. Oo. Hindi pa bawal doon. Ngayon, di na pwede yun. Pero nag-umpisa ako kay Don Sara, 1954. Don Jose Sara. Yes, alam mo, ang sweldo ko, ito, nagsasabi ko ng totoo, 35 pesos sa linggo. Sa linggo? 35. 35. Ako, ang sweldo ko nung magsimula ako sa radyo, 4 pesos a day. Oh, nung panahon yan, 1969. 4 pesos minimum. Oo, 4. Minimum 4 pesos ang araw ang sweldo ko. Araw. Gano Diba? kinsenas ka ba o lingguhan? Hindi, kinsenas kami. Oo, kinsenas kinsenas pa. kami. Oo. Yung cheque na sweldo namin, dadalin mo doon sa kantin. Tatanda ako sa RBS. Kina Katino, Lapus. Oo. Kamag-anak mo yan. Kawawa, sige Oo. yun. Yung sweldo namin, cheque yon. Okay? Dadalhin mo sa kantin, i-encash sa kantin. Pero may bawas na yon. Diyos ko, 4 na pisos ang araw ang sweldo ko. Tulog. Di ba? Ngayon, magkano ang sweldo ko rito sa buwan? Kalahating milyon. Di ba? Ay, naku, talaga laka. Oo. Aba, isang ka pa. Kaya pala ayaw pa mag-retiro. In my dreams. I-edit mo yan, direct. I-edit mo yan, ha? Anyway, ano ang hinahanap ng Norma Lapus? Anong pinapangarap mo? Like, kung ako halimbawa, gusto ko na... Ako ngayon, may programa ko sa telebisyon. Iniipon ko yung bawat episode. Iniipon ko. Para meron akong record. Ang problema, kagaya ni Gloria Romero na nakausap ko nung araw, kagaya ni Mang Dolphy, na naging kaibigan ko, sabi ni Mang Dolphy, hindi lahat ng kanyang mga pelikula ay na-save. Yan, hindi lahat ng pelikula nila na-save. Ang Norma Lapus, ang mga awitin na makukuha nyo ngayon sa YouTube, konting-konti lang. Bilang na bilang. Hindi lahat. Ang dami ko rin nagawa. Oo. Nagawa ko na LP. Hindi na natin alam. Baka sa mga susunod na pagkakataon. Mga na maglabas. ilang LP. When we say LP, ibig sabihin long playing albums. Ilang LP ang nagawa mo? Bali, ito, nakadalawa. Hindi, ang susunod yung mga multiplex, gano'n. Oo. Una, naka-LP ako. Isa na yung Alaalang Banal doon, maging ulila. Oo. Naging 45 RPM yan, tapos naging CD. Oo. Pero sana na-preserve yung mga awitin ng Norma Lapus. I'm sure wala kang kopya niyan sa bahay mo. Wala. Meron pa nga akong
nakapag-record pa ako. Si Kuya Cesar ang nagkumuha sa akin. Kasi nung mawala na ako sa bilyar, kinuha niya ako sa Silahis Silahis recording. Meron ako ni-record na kami pang dalawa may narration siya. Hindi ko pa. Anong song? Anong song? May isang dahilan. Tapos may narration si Kuya Cesar. Narration, oo, sayang. Hindi ko... Wala kang kopya. Wala akong kopya. Hindi ko alam kung nalagay na rin sa YouTube yun. Ay, wala. Hinahanap ko yun. Hinahanap ko, wala. Oo. Hindi ko alam kung si Koyang merong kopya niyan. Oo. Pero wala na rin si Koyang. Wala na diba? siya. Oo. At, tuwing lalabas kami, dapat magkasama kami ni Kuya kasi siya yung narrate. Alam na alam yung kantang yun. Kaya pagka Alright. Well, anyway, talaga. 18 minutes past 11 na matatapos ang programa natin. Bigyan na natin ng pagkakataon si Norma sa kanyang pangalawang awitin na inihanda. Sabi ni Lance Abellion, super galing po ng Miss Norma Lapus. Solid talaga. Thank you. Si Sherry Pichor na nakikinig sa atin sa Seattle, Washington, super beautiful ka daw, Norma Lapus. Maraming salamat daw sa iyo. Anong pangalawang awitin na inihanda mo ngayon? Teka, binabati ko po na yung aking apo sa Fairview, si Julian, si Evelyn, yung kapatid ko, at yung mami ni Julian, si Dimple, at yung aking pamangking natutulog na sa itaas, si Marian Parungaw. Si Marian. Okay, si Jonel Hota. Yun ako, ewan ko, balita ko, akit daw si Jonel. Pag umakit, sasabihin ko na kaming dalawa. Kasi, Oo, si Jonel. Pag dumating dyan, makipag-ugnayan ka kaagad kay Jen, yung aking producer. Oo. Para ang gawin natin, StreamYard kayo. Makita namin kayo sa telebisyon. Sasabihin ko talaga sa kanya. At mapanood namin kayo. Ha? Sige. Okay, sige. Ano ang aawitin ni Norma ngayon? Napapaus tuloy ako sa kasasabi. Oo nga eh. Gaano ko ikaw kamahal? Uy, ikaw sa'yo na naman yun. lamang ang aking iibigin. Parehong kay Celeste Oo, di ba? Diba? Sige. Okay, here is Norma Lapus and gaano ko ikaw kamahal. Ang pag-ibig ko sa'yo'y tunay. Nais ko huwag ka nang mag-alinlangan. Ang pag-ibig ko'y hindi kukupas tulad din na umagang may pag-asang sumisikat. Ang ating buhay maikli, aking hirap, kung kaya kailangan ng pagsuyong wagas kailanman. Ang sumpa ko sa iyo'y asahan. Ang aking ibigin magpakailanman. Ang ating buhay maikli, aking hirap, kung
ng pagsuyong wagas kailanman. Ang sumpa ko'y langasan, ikaw lamang ang aking ibigin. Galing! Woo! Norma Lapus talaga. Norma, may nagtatanong dito si Teresita Perfinian. Miss Norma, paano po ninyo napananatili ang magandang boses ninyo? Wala pong kupas. Hindi kasi alam mo, Darjun, pagka lalo na yung pagka Biyernes, kakanta ko sa'yo. Ang ginagawa ko sa hapon, ito, yung aking mga pina-download, pina-practice ko isa-isa. Mhm. Ganun lang ng ganun. Kung hindi sa aking radyo, doon sa organ. Oo. Sumasabay ako, kumakanta ako, nagtugtog, kaya lang malayo yung piano dito sa atin, kaya nagpa-download na lang ako ng music. Oo. Yung ganun lang. May vocalization and yung constant practice, di ba? Oo, kasama na yun. Oo. Well- Kasi pag humuni ka, maano na rin yung mabubuksan na yung Yan, oo. At saka, kitang-kita mo pa naman yung vibrato talaga ng Norma Lapus, ano? Norma, maraming salamat sa'yo. Wala lang masyadong panahon, pero Kaya nga. pinasasalamatan ka namin and we hope to have you again next week. Maraming salamat, Oo, ha? wala akong ginagawa naman dito. Oo, siyempre, bahagi na rin ng Norma Yes, ng bahagi yan programang ng Dr. programa Love. mo. At lahat ng aking, alam mo ito yung kakanta ko, hindi ko makalimutan yung aking mga nawalang kaibigan na talaga namang, naku, Diyos ko. Yes. Sana kahit man lamang matatanda na kami, buhay pa kami lahat. Oo. Pero natutuwa rin kami na kahit paano sa programang ito ay naibabalik pa rin natin ang magagandang alaala kasama si Norma Ibabalik, Lapus. Oo, Ayan. talaga, totoo. Okay. Kaya mo- Well, thank you very much, Norma. Maraming Thank you maraming rin sa salamat. iyo, God at bless oo, you. salamat And lahat, oo. until next week. Thank you. Ingat ka sa pag-uwi. Thank you. 25 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Narito ang awitin na napakaganda ng content ng pagkakasulat. Inawit ni Florante de Leon ang awiting Sana. O Sana ni Florante de Leon, pansamantala tayo po ay magpapaalam na at magbabalik sa araw ng Lunes alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi dito po sa 105.9 True FM. Sana po ay naging makabuluhan ng 2 oras ang ating pagsasama at sa ngalan po ng buong production staff, nais namin kayong pasalamatan sa pumuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, Cherry Baile, ang ating Operations Manager, ang ating mga producers, Jenjen Morales at Mike Santillan, Sheikh Marmaril, ang ating Technical Director, ang ating naging radio studio technician ngayong gabi si Ron Cruz,